bakit bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na natin na makulong, mapanagot, pero wala. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Itong si General Pokis mga kababayan na inaresto po kaninang umaga sa Naya Terminal 3 ay nakapagpiyansa po at nakalabas na mga kababayan. At nagsalita na po si General Pokis mga kababayan. Si General Pokis po mga kababayan, para sa inyong kaalaman, ito po ang isa sa mga retired general na nagsasalita, lumalaban at nagbibigay ng mga pahayag tungkol po dito sa korupsyon na hindi po ito nagagawa ng iba. Dahil dyan, sa mga pahayag niya, pagbatikos niya sa administrasyon at paghahanap din ng katarungan sa mga ninakaw na pera ng kaban ng bayan, mga kababayan, kaya po siya ay kinasuhan ng inciting to sedition, mga kababayan. At ito nga po yung report tungkol po dito sa kanyang pagsasalita. Retired General and United People's Initiative Convenor Romeo Pukis speaks to the media at the CIDG NCR headquarters in Camp Crame, Quezon City after posting bail. Dapat kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw, sabi ni General Romeo Pokis mga kababayan. He was arrested earlier Monday morning through a warrant issued by the Quezon City RTC Branch 77 for inciting to sedition, mga kababayan. Yan po ay mula po sa enquirer.net, mga kababayan. At dahil dyan, mga kababayan, para malaman natin ang kabuuan ng detalye sa sinasabi po ni Retired General Romeo Pokis, panoorin po natin na sabay-sabay ang video ito. From the judge, pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng magsalita kanina. Sige sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po nakapagpiyansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge sa RTC Branch 77 sa QC ay okay din, so napabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpupost ng bail, at saka yung release order ng judge. So ano nga po sa plano? General, Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin na ating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, dapat na mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. So your thoughts po about sa pag-aresto sa inyo? masasabi nyo dito? Hinitip ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw
ng bilyon-bilyon. Tama. Yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na natin na makulong, mapanagot. Pero wala. Yun po yung pahayag po ni retired General Romeo Pukis, mga kababayan. Tama nga naman yung sinabi niya. Dapat anya ang kinakasuhan yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Hindi yung mga nagpapahayag ng kanilang damdamin para doon sa katiwalian at para doon sa mga nangyayari na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Baliktad po nangyayari ngayon, mga kababayan, ha? Oo, kaya tuloy, yung mga kababayan natin na nagsasalita tungkol dito sa pagnanakaw, pangungulimbat, at mga katiwalian, korupsyon dito sa ating bansa, mga kababayan, ay natatakot yung iba. Yung iba ay tumitigil na dahil sa ito nga ang nangyayari, kinakasuhan yung mga nagsasalita, mga kababayan. Hindi naman po yung mga magnanakaw, hindi naman po yung mga nangulimbat at involved dito sa maanumalyang flood control projects na ito ang kinakasuhan, kundi itong mga nagpapahayag lang naman ng kanilang damdamin na ito naman po ay ginagarantiyahan ng saligang batas ng ating bansa, mga kababayan. Kaya hindi na natin malaman kung saan tayo lulugar, mga kababayan. Pero ang Just Vlog po, huwag kayo mag-alala, mga kababayan, at sapagkat tayo naman ay patas lang kung ano po yung nakikita nating nangyayari, kung ano po yung ating nakikitang tama, siyempre, doon tayo, mga kababayan. Hindi naman po tayo pwedeng magsawalang kibun na lang at hayaan na lang natin yung mga nangyayaring ganyan. Katulad din tayo ni General Romeo Pukis. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman po tayo general. Mga kababayan, ang ibig lang po naming sabihin po dito, sana maging patas itong gobyerno natin. Kasi kung ano-ano na po ang nangyayari, mga kababayan, halatang halata po na ayaw pasawata, ayaw pasaway nitong ating gobyerno, mga kababayan. Mantakin mo kung sino yung nagsasalita. Ano po sa palagay nyo, mga kababayan? Ano po masasabi yung tungkol sa bagay na ito, mga kababayan? Tama ba na kasuhan, arestuhin ang ganitong mga nagpapahayag lang naman ng kanilang damdamin na yan naman ay ginagarantiyahan ng saligang batas ng ating bansa? At nakakalaya itong mga magnanakaw, libre sila, malaya sila na magpunta kahit saan, mga kababayan? Yung iba nga po dyan, kukuya-kuya-kuy lang po, mga kababayan. At hindi po sila nakakasuhan. Yan naman po ang gusto ng ating mga kababayan. Yan po ang gusto ng taong bayan talaga, yung makulong. Ang sabi noon, bago magpasko ay makukulong na ang mga malalaking isda. Mga kababayan, ultimo munamon, ultimo sapsap, ultimo dilis, ay wala pong nakulong, ultimo butite, mga kababayan. Ang nakulong lang ay si Diskaya, hindi naman malaking isda yan, mga kababayan. Alam nyo na kung sino yung mga tinutukoy nating malalaking isda, anong petsa na ngayon, mga kababayan? January 5 na. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa. Baka pagkatapos daw po ng taong 2026, meron na pong makukulong. Aabangan po natin yan, mga kababayan. O bago daw po magtapos po itong January 2026, meron na daw pong makukulong. Titignan natin, mga kababayan. Ano po? So, yun lang, mga kababayan. Ipinarating lang namin yung mga kaganapan tungkol dito sa breaking news tungkol kay retired General Romeo Pukis. At muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyo lahat ng isang magandang araw. Ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao.
At sa lahat po ng mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay sa atin, magandang araw at lagi po kayong mag-iingat.